Para makatulong sa ina sa pagpapaaral sa dalawang kapatid na nasa Pilipinas, nagtrabaho si Hannah sa Hong Kong. Ngunit walang kasing pait ang naging kapalaran niya roon bilang domestic helper at tagapag-alaga ng anak ng kanyang amo. Pag aalis yung boss ko, ilalak niya yung door. The whole time nakalock yung door, yung gate niya. So kung lumindol, saka magka-fire, may iwan kami sa loob. Talagang there's no way of escaping. Ang masaklap pa doon, every morning, pupunta siya sa kitchen, sa pantry, sa mga cabinet. Bibilangin niya isa-isa lahat ng food. Tapos pagbalik niya ng work, bibilangin niya ulit yun. Ine-expect niya na hindi ako kakain, parang ganun. Naranasan din ni Hannah ang patulugi ng employer sa maruming kusina noong magbakasyon ang kanyang mga amo sa Canada. Siyempre, may mga dumadaang daga and all. Talagang sobrang humbling. Parang minsan darating yung time sa sarili mo naawa ka. Pero kasi ang purpose namin was for my brother and sister to finish college. Sa bawat araw na tinitiis ang hirap, sa Diyos na lamang niya isinisigaw ang kirot ng kanyang puso. Parang the whole time, parang iyak ka ng iyak. Sabi, Lord, ang sakit naman na nito, parang ganun. Pero you find your refuge in God. God really kept me. It's really God. Sabi ko nga, di bale, darating din yung time ko ng vindication. Hanggang sa isang araw, Get this plastic and put your things now. Go away. Tinerminate ako after 4 months. Magmamigrate sila ng Canada. Ayaw lang nila akong bayaran ng 1 month. Nung time na yon, hindi ako nakaprepare. Wala akong mga bag. Awang-awa ako sa sarili ko. Puro dala ko plastic. Bumababa ako ng building. Tapos wala akong kapera-pera kahit piso. Kahit na $1 na Hong Kong dollar. Wala akong pera talaga. Para ako ng taxi, sinabi ko na pupunta ako dun sa bahay ng friend ko. Hindi ko alam kung paano ko siya babayaran. I called police. No, sir. I was terminated from my job and I don't have money. Wait. This is gold. This is real. Please take this as my payment. Okay. Just take it. Naawa siya sa akin nung umiyak na, it's okay. You just take care. Okay. nagtungo siya sa tinutuluyang kwarto ng kanyang kaibigang Pinay doon. Subalit natuklasan niyang umalis na ito roon hanggang sa isang Chinese ang nagmalasakit sa kanya na patuluyin pansamantala sa isang kwarto. No. You come. You rest here. Parang naawa sa akin yung in-check. You sleep here first, and then you think about it tomorrow, sabi niya. Sa kasamaang palad, hindi na siya muling nakahanap ng trabaho sa Hong Kong matapos ma-deny ang kanyang work visa. Kaya't pinauwi na siya sa Pilipinas. Sa tulong ng kasamahan sa simbahan, nakakuha siya ng plane ticket pabalik sa sariling bayan. I just surrendered kasi parang the worst is over. Ang kanyang masalimuot na mga karanasan sa pagtatrabaho sa abroad ang nagpatatag sa pananampalataya niya sa Panginoon. Siguro God has to bring me to the point of brokenness para ma-realize ko din na parang ang sarap pa rin ng may relasyon sa Diyos talaga. At sa gitna ng mainit niyang paglilingkod sa Diyos sa sariling bansa, natanggap ni Hannah ang pinakamainam na regalo sa kanya ng Panginoon. I'm a blessed wife. I have a husband who prays with me, who prays with us. If you're blessed with a good husband, can you put value to that, monetary-wise? Katuwang ang asawang pastor, abala siya sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay at sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang reality is God is our source, our everything. Nakapag-aral din ang mga kapatid ni Hannah na ngayon ay may magaganda ng karera sa London at Singapore. If I had better plans for my brothers and my sister, God has way better plans for them. Yun yung lesson ni Lord sa akin eh. We will not discover God in the way we have discovered Him if we have not gone through it.